Magandang araw po, Mr. Narrator. Itago niyo na lang ako sa pangalang Berto. 45 anyos at kasalukuyang naninirahan sa probinsya ng Sorsogon kasama ang aking abuela na siyang nagpalaki at nag-aruga sa akin simula ng aking pagkabata hanggang sa tumuntong ako sa edad ngayong kasalukuyan. Maagang pumanaw ang aking mga magulang at ang aking abuelo naman ay sumalangit na rin nung ilang taon pa lang ang nakakalipas. Kaya't si Lola Minda na lang ang nakakasama ko sa buhay. Sa edad kong 40 ay nananatili pa rin ako nga binata sapagkat wala namang babae nagkakagusto sa akin. Bukod kasi sa pagiging pangit na may kaitiman ng aking balat, ay isinilang din ako na may kapansanan. May malaki akong hiwa sa labi at hirap sa pagsasalita ng tuwid, kaya't madalas na napipintasan ng ibang tao. Sa madaling salita ay ngongo ako at nakuha ko ito simula ng ilwal ako sa sinapupunan ng namayapa kong ina. Payat lang ang pamumuhay namin ni Lola Minda at sa liblib pa ng baryo kami naninirahan. Bukod sa kahirapan na aming tinatamasa ay pagtatanim ng samut-saring mga gulay ang aming pinagkukunan ng kabuhayan. Sa awa ng Diyos, kahit hirap kami sa buhay ay nakakakain naman kami ng maayos ng 3 beses sa loob ng isang araw. Sariwa at masustansyang mga gulay ang aming palaging kinakain. Taong 1975 sa buwan ng Nobyembre ay binisita namin ni Lola Minda ang puntod ng mga mahal namin sa buhay sa maliit na sementeryo na nakasadlak sa aming bayan. Simula sa aming tahanan patungo sa bayan ay halos kalahating oras din ang aming lalakbayin. Mr. Narrator, kahit na matanda na si Lola Minda, ay malakas pa rin ang pangangatawan nito at nakakaya pa nitong maglakad sa matirik na kalsada. Kung hindi lang sana noon namatay ang aking abuelo sa isang malalang komplikasyon sa puso, ay sana nakakasama pa namin ito ni Lola Minda. Nang makarating kami sa puntod ng aming mga magulang na halos katabi lang din ng labi ni Lolo, ay kaagad na nagsindi ng 3 kandila si Lola Minda at nilatag ko rin sa kanilang nitso ang dala naming bulaklak. Matapos sindihan ni Lola Minda ang kandila, ay inalayan din niya ito ng taimtim na dasal. Marunong din si Lola Minda magdasal ng Latin na natutunan pa nito sa kanyang yumaong mga magulang na dating mga albularyo. Kaya't may pagkakataon na nanggagamot din si Lola sa mga taong may mga karamdaman na hindi kayang gamutin ng mga doktor, tulad ng kulam at barang. Pinaiksi muna namin ang mga kandila bago namin tuluyang lisanin ang kanilang puntod, sapagkat may ilang mga batang naninirahan sa loob ng sementeryo na ninanakaw ang mga kandila para muling isiklo at muling ibenta sa mga parokyano. Noong mga panahong yon ay may ilang pulgada o sentimetro din ang layo ng bawat mga nicho at marami din nakatanim na halaman dahil hindi pa naman ganoon karami ang nakalibing sa nasabing sementeryo. Habang marahan kami naglalakad ni Lola Minda palabas ng sementeryo, ay isang sirang nicho na napapalibutan ng ligaw na talahib ang aming nakita. Ngunit isang halaman ang umagaw pansin sa amin noon ni Lola na agad ko namang kinilatis kung anong uri ito ng halaman. At isa nga itong bagong usbong na luya. At dahil pagtatanim ang aming pinagkakabuhayan, ay binunot ko ang nakatanim na luya gamit ang patpat na aking nakita. Inilagay ko ito sa supot na may kasamang lupa. Nais ko kasing itanim ito sa aming maliit na sakahan para palaguin na. Bago pa kami tuluyang bumalik sa aming sityo, ay dumaan muna kami sa palengke upang bumili ng 2 kilong bigas at isda na uulamin namin para sa hapunan. Hindi namin problema ang lamas sapagkat meron naman kaming mga tanim. Patapos namin bumili ni Lola Minda, ay kaagad na kami naglakad pabalik sa aming baryo at ako na rin ang nagbitbit ng lahat ng pinamili. At habang naglalakad kami papasok sa aming sityo, ay isang babae ang nakasabayan namin. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil nakasuot ito ng malong na itim na halos natatakpan ang muka. At nakasuot din ito ng bestidang itim. Hinayaan na lang namin iyon ni Lola Minda at naisip namin na baka galing din ito sa sementeryo at dinalaw ang kanyang mahal sa buhay na namayapa na.
Ngunit nung nasa kalagitnaan na kami ng aming sityo, ay lumihis ito ng daan at patungo ito sa masukal na kakahuyan. Bago ito tuluyang maglaho sa aking paningin, ay pahapyaw pa ako nitong tinitigan at nakita ko ang mapupulan nitong mga mata. Nais ko sana iyong sabihin kay Lola Minda, ngunit hindi pa nga ako nakakapagsalita ay nagwika na ito sa akin. Berto, apo, huwag mo na lang pansinin ang nakasabayan natin babae. Alam kong dayo lang ito sa ating sityo. Sambit sa akin ni Lola Minda. Kaya't nanahimik na lang ako at hindi na sinabi sa kanya ang aking nakita dahil mukhang alam na rin iyon ng aking lola. Bago namin ni Lola tahakin ang dulo ng sityo kung saan nakasadlak ang aming munting kubola, ay bumili muna kami ng tinging gas sa tindahan na nilalagay namin sa gasera. Napansin ko rin noon na may bago nga binuburol sa harap ng tindahan na pinagbibilhan namin at napag-alaman ko na si Mang Isko ang nakaburol doon at namatay ito sa labis na katandaan. Matapos namin noon bumili ng gas ni Lola Minda ay kaagad na kami naglakad patungo sa aming kubola. Nag-aagaw na rin ang liwanag at dilim nang makarating kami sa munti naming tahanan. Nang makarating kami sa aming tirahan ay tinulungan ko na rin si Lola Minda na mag-asikaso sa kusina. Ako na rin ang nagpaningas ng apoy sa kalan na dikahoy at naglinis ng isda, habang si Lola naman ang nagsaing at naghiwa ng mga lamas. Matapos kong tulungan si Lola Minda ay nagpaalam ako sa kanya na itatanim ko lang sa maliit na latian ang luya na binunot ko sa loob ng sementeryo. Itinanim ko ito sa tabi ng malagong taniman namin na alugbati na madalas naming ginugulay at ginigisa sa sardinas. Matapos kong itanim ang bagong usbong na luya ay binuhusan ko ito ng kaunting tubig at pinalibutan ng ilang tinapyas na kawayan sa buong paligid. Berto, apo, kakain na tayo. Tawag sa akin noon ni Lola Minda. Magalang naman akong sumagot at dagling tumungo sa aming tahanan. Habang kumakain kami ni Lola Minda ay hindi ko na malayan na kusang tumutulo na ang mga luha ko sa aking mga mata. Hindi ko kasi maiwasang isipin na si Lola na lang ang nakakasama ko sa buhay. At natatakot din ako na baka isang araw ay iwanan din ako nito dahil may katandaan na rin si Lola Minda at ayaw ko iyong mangyari. Mahal na mahal ko si Lola Minda at siya ang nagpalaki sa akin sa mahabang panahon na lumipas. Siya ang tumatayong magulang ko at pinalaki niya ako na may mabuting pag-uugali at may takot sa puong may kapala. O Berto, bakit ka malungkot? Tumutulo na naman ang mga luha mo. Apo, malakas pa ako at ilang taon pa ako mamamalagi dito sa mundo. Kaya huwag ka nang malungkot. Alam mo naman na masamang umiyak sa harap ng pagkain, hindi ba? Wika ni Lola Minda sa akin na alam nito ang ibig ipahiwatig ng mga luha sa aking mga mata. Ngumiti lang ako sa sinabi ni Lola Minda bilang tugon sa kanyang mga sinabi. Matapos namin maghapunan ay ako na rin ang nagligpit na aming pinagkainan at naghugas ng pinggan. Ginagawa ko ang lahat ng ito bilang pagtanaw ng malaking utang na loob sa pagmamahal na iginagawad sa akin ni Lola. Mr. Narrator, kahit sa oras na aming pagtulog ay para akong bata na palagi nasa kanyang tabi. Binabantayan ko din siya sa oras ng kanyang pagtulog lalo na pag sinusumpong ito ng kanyang hapo o asma na nauuwi sa matagalang pag-ubo. Isa noon sa libangan ni Lola Minda ang pakikinig ng mga lumang awitin sa debaterya naming radyo at ito rin ang nagpapasaya sa kanya sa oras na ilapat niya ang kanyang likod sa kolumpyo. Isang gabi, habang nasa kasarapan ako ng tulog ay bigla na lang akong nagising dahil sa isang masamang panaginip. Nakita ko kasi sa aking panaginip na hinihila ng isang nilalang si Lola Minda palabas ng aming tahanan at nakakakilabot ang wangis ng nasabing nilalang. Saglit akong bumangon sa aking pagkakahiga upang uminom ng tubig para mahimasmasan. Bago ako tumungo sa kusina ay sinipat ko muna ng tingin si Lola na mahimbing pa rin na natutulog. Nang makarating ako sa kusina ay kaagad akong kumuha ng basong tubig na sinalok ko pa sa palayok. Habang nilalagok ko ang tubig ay nakarinig ako ng may hinang yabag sa maliliit na
taniman na halatang may tao roon. Dahil lumalagit-git ang mga tuyong dahon at maliliit na sanga na nakasadlak sa lupa. Marahan akong naglakad patungo sa sala malapit sa bintana kung saan matatanaw ko ang aming taniman. Nagkataon naman noon na bilog at maliwanag ang sinag ng buwan, kaya't malinaw kung masisilayan kung may tao nga ba sa aming taniman. Nang sumilip ako sa maliit na butas ng aming bintana, ay nagulang tanga ko sa aking nasaksihan, sapagkat may isang magandang babaeng nilalang na nababalutan ng sanga ng puno ang katawan at may matingkad na bulaklak na nakapatong sa kanyang ulo. May lumabas din na liwanag sa kanyang katawan. At animoy, naamoy ko rin ang mabangong halimuyak ng mga bulaklak na nanggagaling sa kanyang katauhan. Subalit ang labis kong ipinagtataka kung bakit naroon ito sa bagong tanim ko na luya habang binubuhusan ng tubig na kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ko maisip noon na may ganoong nilalang at totoo pa lang may nabubuhay na engkantada sa daigdig. Naguguluminhanan ako sa aking nasisilayan dahil matapos itong diligan ng mayumi at marikit na nilalang ay inihipan niya ito kasabay ng pagsipat nito ng tingin sa aking kinaroroonan at malapad na ngumiti na tila alam niyang sumisilip ako. Matapos itong ngumiti ng nakakabighani ay bigla itong naglaho sa aking paningin sa isang kisap mata lamang. Ngunit ang labis kong ipinagtataka kung bakit bigla akong nakaramdam ng matinding antok nang maglaho ito sa aking paningin. Dahil sa biglaang pagbigat ng aking mga talukap ay agad akong tumungo sa aking silid at mabilis akong nahiga. Kaagad naman akong nakatulog at sa muling pagmulat ng aking mga mata ay dinig ko na ang tilaok ng mga manok at sumisikat na rin ang araw sa bahaging silangan ng kalangitan. Marahan akong bumangon sa higaan at dahan-dahan na kinusot ang aking mga mata. Noong umagang iyon ay wala na sa kanyang higaan si Lola Minda. Saglit kong iniunat ang aking mga braso bago tumayo upang tumungo sa kusina para magmumug at maghilamos. Matapos kong maghilamos ay muli kong tinulungan si Lola Minda dahil ako lang ang kaagapay nito sa lahat ng mga gawain. Subalit nang sabihin kong ako na ang magbabalat ng kamuting kahoy, ay nagsabi ito sa akin na tignan ko raw ang aming mga pananim, lalo na ang tanim kong luya kagabi. Dahil sa sinabi ni Lola Minda ay bigla kong naalala ang mahiwagang nilalang na nasilayan ko kagabi lamang. Nagmamadali akong lumabas ng aming tahanan para usisain ang tanim kong luya. Mr. Narrator, nang makalapit ako noon sa aking pananim ay biglang namilog ang aking mga mata. Hindi ko lubos maunawaan kung bakit biglang lumaki kaagad ang tanim kong luya at namumukadkad kaagad ang dahon nito. Tila nababalot ng misteryo at kababalaghan ang ginawa ng mayuming nilalang sa tanim kong luya. Dahil sa aking nasaksiyan ay mas labis kong inalagaan ang aking tanim na luya. Palagi ko itong dinidiligan. Simula nang itanim ko rin ang luya ay mabilis na namulaklak ang ibang tanim kong mga gulay bilang senyalis na magbubunga na rin ang mga to. Naisip ko noon na nagdala sa amin ng swerte ang luyang nakita namin ni Lola Minda sa sementeryo ng nakaraang mga araw. Subalit ang tungkol sa mahiwagang nilalang na aking nakita ay hindi ko muna sinabi sa aking abuela. Hindi ko na rin kailangan sabihin ang tungkol sa bagay na yun dahil naniniwala si Lola Minda sa mga maligno, engkanto, lamang lupa at diwata. Lalo na, isa siyang manggagamot. Sa mga lumipas pang mga araw ay tuluyang lumaki at namukadkad ang tanim kong luya. Ngunit isang bagay ang umagaw ng atensyon sa akin nang masipat ko ng tingin ang isang maitim na bagay na nakabaon sa lupa malapit sa ugat ng luya. Napansin ko na isa itong unod at nang bungkaling ko ito ay isang malaking unod ng itim na luya ang aking nakita. Alam ko noon na hindi pa tamang panahon para mamunga ito sa ilalim ng lupa, pero bakit nagkaunod na ito? Bukod sa malaking itim na luya ay sumaha din ng mga panibagong binhi ang tanim kong luya na tila may sarili itong buhay na dumadami. Nagkalat na sila sa taniman ko ng alugbati. Dahil sa aking kuryosidad ay ipinakita ko kay Lola Minda ang itim na luya.
Iyon kasi ang unang beses kong makakita ng pambihirang itim na luya sa tanang buhay ko. Berto apo, mukhang kakaiba itong luyang ito ah. Sa tingin ko ay may bertud ito na isang engkanto o lamang lupa. Hindi ka't pagmamay-ari ito ng isang nilalang na nabubuhay sa mundo ng mga engkanto? Sambit naman o ni Lola Minda sa akin. At doon ko na nga sinabi sa kanya ang tungkol sa mahiwagang babae na aking nakita noong nagdaang gabi. Inilarawan ko noon kay Lola Minda ang itsura ng mayuming dilag at doon nga natukoy ni Lola na isang engkantada ang aking nakita. Ito raw ay biyaya sa akin ng mga taong lipod na tawag sa amin sa Bicol at sa Tagalog naman ay mabubuting engkanto na mapagmahal sa kalikasan. Mr. Narrator, simula na mapasa kamay ko ang itim na luya ay sunod-sunod na swerte ang dumating sa aming buhay sapagkat lumago at namunga ng hitik ang tanim kong mga gulay na ibebenta ko sa pamilihang bayan. Dumami din ang tanim kong luya at nakapag-ani din ako ng marami. Subalit pangkaraniwang dilaw na luya ang mga unod o bunga nito sa ilalim ng lupa. Nagtataka din ako sa itim na luya kung bakit hindi ito natutuyo at palaging sariwa kahit na wala na ito sa lupa. Dahil sa sinabi sa akin noon ni Lola na ibalot ko raw ito sa pulang tela, inalayan din ni Lola Minda ng dasal ang itim na luya. Nung sumapit ang mahal na araw at Kwaresma, ay hinahandugan ito ng aking lola ng orasyon para maging mabisa at epektibo na pampaswerte. Kahit na sineswerte kami sa aming pananim, ay sadyang malas talaga ako sa pag-ibig dahil wala talagang babae nagkakagusto sa akin. Dahil siguro sa pisikal kong kaanyuan. Yung tipo na hindi ka talaga lalapitan ng babae at wala din akong lakas ng loob na manligaw sa dalagang napupusuan ko sa aming sityo. At tangi paghanga lang ang kaya kong gawin na. Subalit nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil may isang babae sa mundo na labis akong minahal at inalagaan na walang iba kundi ang butihin kong abuela. Mr. Narrator, isang araw ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan dahil biglang sinumpong si Lola Minda ng kanyang asma at halos walang tigil ito sa kakaubo hanggang sa sapo-sapo ang kanyang dibdib. Nahihirapan na rin ito sa paghinga at inaapoy ng lagnat. Labis akong nababahala noon kay Lola at hindi ko rin maiwasang umiyak. Palagi kong ipinagdarasal noon na sana'y tumagal pa ang buhay ng aking lola sa mundong ibabaw. Naglaga na rin ako noon ng dilaw na luya pati na rin dahon ng guyabano para maibsan ang labis na pag-ubo ni Lola Minda. Sumapit ang takip silim ay wala pa rin pinagbago sa kondisyon ng aking lola. Hindi ko rin madala sa pagamutan dahil may kalayuan pa at nasanay kami noon sa herbal na palagi iniinom namin tuwing may sakit. At dahil lumalala na ang kalagayan ni Lola Minda ay naisipan kong tumungo sa labasan ng aming sityo para bumili ng gamot. Ilang metro din kasi ang layo ng nasabing tindahan na may nagtitinda ng gamot para sa lagnat. Bago ko iwan si Lola Minda ng hapong iyon ay sinindihan ko na muna ang 2 gasera. Naglagay din ako ng asin sa mga bintana upang huwag dunuhin o aswangin si Lola dahil malalim at malakas ang paghinga nito. Ayon kasi sa kasabihan noon na sa oras na may malalang sakit ang isang tao ay lapitin daw ito ng mga aswang at natutukoy nila ang lokasyon nito ayon na rin sa espesyal nilang abilidad. Tulad na lang ng pagdapa nila sa lupa at inilalagay ang tenga sa mismong lupa para alamin ang direksyon ng taong may malubhang karamdaman upang kanilang biktimahin. Matapos kong lagyan ng asin ang buong bintana ay sinigurado kong nakasarado ito at nakakandado na rin ang mga bintana. Isinukbit ko na rin noon sa aking bewang ang matulis kong sundang dahil malapit nang lumubog ang araw. Naisipan ko na rin noon na bumili ng gatas para kahit papaano ay masustansya naman ang iinumin ni Lola Minda. Habang tinatahak ko ang labasan ng aming sityo ay napansin ko na tila may nagkukubli sa malagong talahiban na aking dinaraanan. Hindi ko alam kung bakit biglang tumalas ang aking pakiramdam at nais akong dalhin ng aking mga paa malapit sa damuhan. At dahil na rin sa aking kakaibang pakiramdam ay saglit akong tumungo sa tabi ng malagok at matataas na talahib at sa dulo noon ay may ilang nakatanim na mga puno.
Nang sipatin ko ng tingin ang isang malaking puno ng mangga, ay agad kong nakita ang isang bulto ng katawan. At kahit may kalayuan ito, ay nasisiguro ko na siya ang babae na amin nakasabayan noon ni Lola Minda. Ang babae na may itim na malong sa ulo at nakaitim na bestida. Lumuhod ang babae at inilapat ang kaliwang tenga sa lupa at alam ko na ang ibig nitong ipahiwatig. At dahil may kadiliman na rin ang paligid at walang napapadpad na tao doon, ay malaya nitong nagagawa ang kanyang layunin. Matapos nitong ilapat sa lupa ang kanyang tenga, ay muli itong tumayo at hinubad ang kanyang malong at bestida hanggang bumuwad sa akin ang paningin na hubad nitong katawan. Napansin ko rin na may hawak itong botilya na naglalaman ng langis at inilalahid sa buo nitong katawan hanggang sa nagulantang na lang ako na bigla itong nagpalit anyo bilang dambuhalang itim na baboy. Nagbabaga ang pula nitong mga mata sa kadiliman ng paligid at mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng aming kubola. Dahil sa bilis nitong kumilos ay agad nitong nararating ang tahanan kung saan nakahiga si Lola Minda sa aming silid. Napamura na lang ako ng malutong noon nang makita kong si Lola Minda ang puntirya nito, kaya't mabilis akong tumakbo pabalik sa aming munting tahanan. Nawala na rin sa isip ko noon ang aking bibilhing gamot at gatas at nangibabaw sa akin ang kaligtasan ng butihing kong abuela. Halos liparin ko na ang kalsadang lupa sa bilis ng aking pagtakbo at natatakot ako na baka gawing hapunan ng aswang na bangkilan si Lola. Lalo na't minsan ko na ito nga napanaginipan. Habang papalapit ako sa aming tahanan ay malinaw kong naririnig ang malakas na atungal ng mabangis na aswang na nag-aanyong itim na baboy at halatang sinisira nito ang aming dingding na gawa sa manipis na hibla ng kawayan. Naririnig ko rin ang halinghing ni Lola Minda na walang tigil sa kakaubo habang humihingi ng tulong. Ewan ko ba kung bakit biglang tumalas ang aking pakiramdam at pandinig kahit wala naman akong tinatangan na mutya. Naisip ko noon na konektado ako sa birtud ng itim na luya na regalong gabay sa akin ng engkantada. Mr. Narrator, nang makalapit ako sa munting tahanan ay napasigaw na lang ako ng malakas dahil tuluyan nitong nasira ang dingding sa mismong silid kung saan nakasadlak ang aking lola. Kahit na nakakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yun, ay tinatagan ko ang aking sarili upang harapin ang mabangis na aswang. Pinagmumura ko ito ng paulit-ulit kasabay ng paghugot ng sundang sa aking bewang. Ngunit tila hindi ako nito pinapansin at nakatuon lang ang atensyon nito sa nangihina kong abuela, kaya't maliksi akong kumilos at hinarabas ko ito ng hawak kong sundang. Matapos lumapat ang talim ng sundang sa malapad na katawan ng itim na baboy ay umangil ito ng malakas, subalit tila makunat ang balat nito dahil hindi man lang bumaon ng malalim ang pagkakataga ko sa kanya. Dahil sa aking ginawa ay ibinaling nito ang kanyang atensyon sa akin. At walang habas na sinugod ako nito gamit ang matutulis niyang ngipin habang tumutulo ang malapot at bumubulang likido sa kanyang bibig. Hinaribas ako nito ng malakas gamit ang kanyang ulo, dahilan ng aking pagkadapa sa lupa. Matapos kong lumugmok sa lupa ay kinagat nito ang aking binti na labis kong ikinasigaw dahil dama ko ang matinding sakit ng pagbaon ng matulis nitong ngipin sa aking balat. Habang sinasakmal nito ang aking binti ay paigpit ng paigpit ang pagkakabaon ng matalas nitong pangil na halatang nais nitong putulin ang aking binti. At dahil labis akong nasasaktan ay mahigpit kong hinawakan ang sundang at inangat ko ito sa kawalan sabay haribas sa ulo nito ng paulit-ulit hanggang sa tumuklap ang mga ngipin nito sa aking binti. Kahit na malaki ang natamo kong pinsala ay tinibayan ko ang aking sarili at buong lakas na tumayo para puksain ang mabagsik na aswang. Sinamantala ko ang pagkakataon dahil tila nahihilo ito ng lumapat ng ilang beses ang talim ng sundang sa kanyang ulo. Nang muli akong makatayo ay ibinuhos ko ang buong lakas ko sa aking mga braso at walang habas na itinarak ko sa lalamunan ng itim na dambuhalang baboy ang dulo ng sundang na agara namang bumaon sa leeg nito.
Matapos bumaon sa kanyang lalamunan ang sundang ay napansin ko na tila naglulupasay ito sa lupa at dinadama ang matinding sakit. Nais sana nitong tumakas ngunit hindi niya magawa dahil nananatiling nakatarak sa kanyang lalamunan ang sundang at hindi ko na yun muling hinugot pa. Dahil sa dami ng dugo na umagos sa kanyang sugat ay dahan-dahan itong nangihina hanggang sa humandusay ito sa sahig. Nang mapansin ko na tuluyan na itong nanghina ay muli kong hinugot ang sundang at tinabas ko ang leeg nito hanggang sa maputol ang kanyang ulo. Mr. Narrator, matapos kong mapas lang ang itim na dambuhalang baboy ay agad kong pinunit ang laylayan ng aking damit at mahigpit kong tinalian ang malaking sugat ko sa binti para mapigilan ang labis na pagduro ko. Hinayaan ko na munang nakahandusay sa lupa ang duguang bangkay ng aswang na bangkilan at inuna kong asikasuhin ang nangihina kong abuela na nakahilata sa katre. Hirap na hirap itong makakilos dahil sa iniinda niyang karamdaman. Nang makalapit ako kay Lola Minda ay hinawakan ko ang noo nito at inaapoy pa rin ito sa lagnat hanggang sa dumating ang punto na tila may bumubulong sa aking isipan na humiwa ako ng maliit na piraso ng itim na luya at ito ay aking pakuluan. Hindi ko alam kung kaninong tinig iyon, basta ang alam ko ay tila nais ako nitong tulungan sa dapat kong gawin. Kaya't mabilis kong kinuha ang pulang tela kung saan nakabalot ang itim na luya. Kumiwa ko ng maliit at kaagad kong pinakuluan. Matapos ko itong pakuluan ay mabilis ko itong isinalin sa baso at pinalamig ko muna ito ng ilang saglit bago pinainom kay Lola Minda. Mr. Narrator, tila isang himala ang nangyari matapos inumin ng aking abuela ang pinakuluang itim na luya, sapagkat biglang bumaba ang init ng temperatura ng kanyang katawan at hindi na rin ito umuubo. Nawala na rin ang malalim nitong paghinga. Labis na kasiyahan ang aking naramdaman nang guminhawa ang pakiramdam ni Lola Minda. Pinakain ko muna ito ng lugaw na may kaunting asin bago ko ayusin ang nasirang dingding at plano ko rin noon na sunugin ang katawan ng babaeng aswang na bangkilan. At hindi na rin ito bumalik sa dati niyang anyo bilang isang tao. Agad akong naglikom ng maraming sanga ng tuyong kahoy at palapa ng nyug para sunugin at tupukin ang katawan ng aswang hanggang sa tuluyan itong maging abong. Inayos ko rin ang dingding namin nung gabing yon. Kinabukasan ay isang panibagong pag-asa ang namutawi sa aking kamalayan dahil mabuti na ang pakiramdam ng butihing kong lola. Isang hiwaga at himala ang aking natunghayan na nagbigay liwanag sa pagitan namin ni Lola Minda. Nagpapasalamat ako dahil tinulungan kami ng puong lumikha at sa gabay na rin ng engkantada na nagbigay ng birtud na itim na luya na nagligtas sa buhay ng aking abuela. Sa awa ng kalangitan ay matagal ko pang nakapiling si Lola Minda at siya lang ang nag-iisang babae sa aking buhay sa mahabang panahon. Hindi man ako pinalad makahanap ng makakatuwang sa buhay, nagpapasalamat pa rin ako dahil may Lola Minda na nagmamahal sa akin ng lubusan hanggang sa dulo ng kanyang nalalabi pa na pananatili sa mundong ibabaw. Hanggang dito na lang ang aking kwento, hango sa tunay kong karanasan sa piling ng butihing kong lola. Sana'y magbigay aral ito sa mga taong nakarinig ng aking istorya na hindi hadlang ang kapangsanan ng isang tao para mabuhay sa mundong ibabaw. Panatilihin din na palaging busilak at dalisay ang puso at diwa para maging mabuting huwaran o ihemplo sa mata ng nakararami. Lubos na gumagalang ang inyong masugid na taga-subaybay, Berto ng Sorsogon.